Tila may kakaibang kilig at ingay sa bakuran ng GMA Network sa Quezon City. Hindi ito ordinaryong araw ng taping, hindi rin ito simpleng pagbisita ng isang celebrity. May bagong muka, bagong pangalan, bagong personalidad na dumating. At dalang-dala niya ang atensyon ng lahat. Si Eman Bacosa Pacquiao, ang 21 taong gulang na anak ni Manny Pacquiao na unti-unting nagiging kilala hindi lamang bilang anak ng pambansang kamao, kundi bilang sarili niyang tao, sarili niyang karakter, at sariling bituin na nagsisimulang kumislap sa showbiz at sports, ay pinagkaguluhan talaga mula sa sandaling pumasok siya sa GMA. Hindi mahirap intindihin kung bakit. May kakaibang aura si Eman, halong innocence at quiet confidence, isang presensya na hindi pilit, hindi kayabang-yabang, pero may dating. Isang tipong kapag dumaan sa hallway, mapapalingon ang mga tao, hindi dahil sa sobrang ingay o pagdadala ng entourage, kundi dahil may natural na magnetism ang simpleng pagngiti niya. May mga empleyado pang napabulong sa isa't isa, uy, ang pogi pala niya sa personal. Ay, mas matangkad siya kaysa sa akala ko. Naku, parang artista talaga. At totoo namang artista na nga siya, opisyal. Dahil kakapirma lang niya sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng Kapuso Network. Ang pinuntahan niya sa GMA o ang schedule niya for the day ay hindi basta simpleng guesting. Nandoon siya para lumabas sa dalawang big shows, Family Feud at Fast Talk with Boy Abunda. Dalawang programang may malawak na audience at malakas ang dating, kaya malaking bagay ang exposure. Pero higit pa sa pagiging artista, mas naging highlight ng araw ang pagdagsa ng mga empleyado, production staff, at kahit security personnel na hindi napigilang humanga sa kanya. Halos lahat ay gusto siyang makita ng malapitan, siguro dahil curious sila, siguro dahil intriguing siya, o baka dahil bihira ang ganitong kombinasyon. Anak ng isa sa pinakamalaking icon sa kasaysayan ng Pilipinas, pero may sariling kwento, sariling appeal at sariling direksyon. Kasama ni Eman ang buong pamilya niya, isang bihirang pagkakataon sa showbiz. Kasi kadalasan ang mga baguhang artista ay solo, dala lang ng handler. Pero si Eman, iba. Dumating siya kasama ang ina nitong si Joanna Bacosa, ang stepfather niyang si Sultan Ramir Dino, ang kanyang kapatid na si Jexter, at ang bunsong kapatid nilang 14 na buwang gulang pa lamang. Family affair, family moment, family journey. At habang naglalakad sila sa loob ng GMA compound, nakikita mo ang dynamics nila. Yung closeness, yung simpleng kwentuhan, yung tawanan, yung tinginan na puno ng respeto at pagmamahal. Halatang lumaki si Eman sa tahanang grounded, may values, may pananampalataya, at hindi pinalaki sa yabang or entitlement. At dito na natin unti-unting nakikita kung bakit ganoon ang kilos niya, bakit ang bait-bait niya sa mga lumalapit, bakit hindi siya suplado kahit pagod. Kasi ganoon ang kultura niya sa bahay. Simple, magalang at makadiyos. Noong Lunes, Nobyembre 17, isang araw bago ang kanyang pagbisita sa GMA, lumipad mula North Cotabato papuntang Maynila ang buong pamilya niya, courtesy of Sparkle. At first, ang unang tanong ng management ay kung ilang rooms ang gusto nila sa hotel. Hindi nagdalawang isip ang pamilya, sabi nila, kaya naman nilang magsama-sama sa isang kwarto. Practical. Walang arte. Halos ikinagulat nga iyon ng Sparkle dahil bihira na ngayon ang ganitong ka-down-to-earth na request. Kadalasan kapag bagong artista, lalo na't may big name, mas maraming hinihiling. Pero hindi si Eman. Ang totoo, parang sila pa nga ang nag-aalangan na gumastos ang network. Nang sabihin sa kanila na dalawang rooms ang ibinigay para sa comfort nila, halatang hindi sila sanay sa ganoong treatment. Nakakatuwang panoorin kung paanong nagkakatinginan sila. Parang may silently shared humility na kahit binibigyan sila ng mas magandang accommodation, aware sila sa value ng simpleng pamumuhay. At hindi doon natapos ang pagpapakita nila ng kababaang loob. Nang makita nila ang presyo ng buffet meal sa hotel, nagulat din sila. Hindi dahil afford o hindi afford, kundi dahil hindi sila sanay magpaka-luxury. Ang sabi pa nila, hindi naman kailangang mamahalin ang ipapakain sa kanila. Pwede lang simpleng pagkain, hindi kailangan ng sobrang marangya. Isa sa mga staff ng Sparkle ang nagsabi na bihira talaga ang ganitong pamilya. Yung hindi nagmamayabang, yung hindi nagpapakabongga, at yung hindi tumatanggap ng alok na parang entitled na sila roon. Kaya siguro kahit maikli lang ang panahon na nakasama nila ang pamilya ni Eman, ramdam na ramdam nila ang authenticity at sincerity ng mga ito. Pero sa lahat ng miyembro ng pamilya, si Joanna Bacosa ang pinakanagulat ang mga tao. Hindi dahil sa pagiging nanay ni Eman, kundi dahil ang dami palang hindi nakakaalam kung gaano siya kaganda sa personal. Maputi, maamo ang mukha, understated ang ganda pero very striking kapag tinitigan mo. Marami ang nagsasabing parang artista rin. At may dagdag pang trivia. Half Japanese pala siya. Ang kanyang ama ay Hapon at ang family surname niya ay Yamamoto. Kaya hindi nakapagtataka ang kanyang mukhang mestiza, ang soft features niya at ang aura niyang parang laging kalmado, laging composed. Pero higit sa lahat,
Pastora pala siya sa kanilang bayan sa North Cotabato. Kaya ang upbringing ni Eman, ang pagiging respectful, ang pagiging gentleman, ang pagiging hindi maere, biglang nagiging mas malinaw kapag nalaman mo ito. Hindi mahalaga kung sikat ang ama, hindi mahalaga kung kilala ang apelyido. Ang mahalaga, may pundasyon ang bata. Faith, humility, respect. Nang makausap ng cabinet files, ang kolumnang unang nagsulat tungkol sa pangyayari, si Joanna, emosyonal siya sa pasasalamat. Hindi raw nila inasahan na darating ang araw na magiging popular si Eman. Pasalamat kami sa Panginoon, sabi niya, kasi hindi namin ito pinangarap ng sobra. Dumating lang. At mararamdaman mo sa bawat salita ang sincerity. Walang hint ng pagmamayabang. Walang kahit anong pagkahayok sa spotlight. Para bang kahit pa pumasok si Eman sa showbiz, gusto pa rin niya itong manatiling rooted sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kanyang faith, ang kanyang pamilya, at ang kanyang character. Nandoon din ang isang moment na hindi nakita ng lahat, pero nandoon ang cabinet files at ilang staff ng Sparkle. Pagkatapos ng interview ni Boy Abunda kay Eman para sa Fast Talk, tumayo si Eman, lumapit sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap. Hindi iyon simpleng yakap, iyon yung yakap na may kasamang pride, love at gratitude. Yung tipong kahit na nasa harap ka ng showbiz royalty tulad ni Boy Abunda, ang unang gusto mong lapitan ay ang taong nagpalaki sa iyo. At hindi lang yakap ang ibinigay niya. May halik pa sa pisngi. Isang sweet na gesture na nagpapatunay kung gaano siya kalambing. Para kang nanunood ng eksena sa isang coming-of-age movie, kung saan ang bida ay hindi lang lumalakas bilang individual, kundi lumalalim din ang appreciation niya sa kanyang pamilya. Sa likod naman ng camera, may mga empleyado ng GMA na nagkukwentuhan tungkol kay Eman. Hindi siya intimidating, sabi ng isa. Parang very soft-spoken pero charming. May isa pang nagsabi, hindi siya celebrity vibes, pero parang siya yung tipong biglang sisikat nang hindi niya namamalayan. At totoo yun. Hindi siya yung tipong maingay. Hindi siya yung tipong magpapakitang gilas, pero may aura siya na memorable. Mahinhin pero may dating, tahimik pero may impact. Simple pero may bitbit na kwento na hindi mo malilimutan kapag nakaharap mo siya. Kaya nang kumalat sa building na nasa GMA siya, dumami ng dumami ang gustong sumilip. May mga nag-request ng picture, may mga lumapit para kamayan siya, may mga nagpa-selfie na hindi na nahihiyang magtanong. At si Eman? Walang kaarte-arte. Lahat ng tao ina-accommodate. Lahat ng ngiti genuine. Lahat ng pakikipag-usap may respeto. Kaya lalo siyang minahal ng mga tao na nandoon noong araw na iyon. Kaya nang tanungin siya kung ano ang pakiramdam niya sa natatanggap na attention, simpleng sagot niya, grateful. Hindi overwhelmed, hindi nag-hype, hindi nagpapalaki ng ulo. Grateful lang. Typical Eman. Pero hindi dito nagtatapos ang kanyang Manila adventure. Kinabukasan, Miyerkules, Nobyembre 19, nakatakda siyang makipagkita kay Dr. Vicky Bello pagkatapos ng kanyang formal na contract signing sa Sparkle. At syempre excited din ang fans dito. Dahil si Vicky Bello ay hindi lang isang dermatologist, kundi isang figure sa showbiz na may mata sa potential, glamour at transformation. At sa interview niya sa Cabinet Files, sinabi ni Dr. Bello na i-interviewin niya si Eman para sa kanyang YouTube channel. At hindi lang iyon, ipararanas niya kay Eman ang Bello Skincare Experience. May shopping pa sila sa mall pagkatapos. Para bang initiation ito, isang welcome to showbiz moment na hindi basta-basta. At hindi mo maiiwasang isipin kung paano mararamdaman ito ng isang batang lumaki sa probinsya. Yung tipong hindi sanay sa spotlight, hindi sanay sa high-end skincare, hindi sanay sa mga taong humahanga sa kanya sa labas ng pagiging anak niya sa kanyang ama. Siguro may halong excitement at kaba. Siguro may halong amusement. Siguro may thought na, totoo ba to? Pero base sa mga nakakakilala sa kanya, malamang ang mindset niya ay simple lang. Pasasalamat. Blessing daw ang lahat. At hindi mo pwedeng balewalain kung gaano kabigat iyon. Kasi marami sa showbiz nasisira kapag biglang sumikat. Pero si Eman, mukhang mas tumatatag pa ang values. Ngunit hindi rin nawawala ang tsismisan. Siyempre, showbiz ito. May mga nagbubulong-bulungan na baka raw siya ang next big star, na baka raw gagawa siya ng drama series, na baka maging endorser, or baka mag-training bilang actor. May nagsasabi namang baka gamitin ito para i-build ang sports career niya. Kasi sikat siya at boxing sensation din naman siya. Pero ang lumalabas sa kwento ng araw na iyon ay hindi ang hype o ang showbiz strategy. Ang lumalabas ay ang portrait ng isang pamilya. Isang pamilya na lumipad mula North Cotabato, naglakad sa loob ng GMA compound at nagbigay ng tahimik pero malakas na mensahe. Minsan, ang tunay na star quality ay hindi galing sa ingay, kundi sa kababaang loob. At kung pagbabasehan mo ang reactions ng mga staff, mukhang iyon nga ang win ni Eman. Hindi ang pagiging anak ni Manny, hindi ang potensyal niya sa showbiz, hindi ang ganda ng mukha niya, kahit hindi na natin maitatanggi iyon.
Ang tunay na nagpawaw sa mga tao ay ang authenticity niyang hindi pilit. Sa hallway ng GMA, may isang cameraman na nagsabi, "Sa dami ng celebrities na nakikita ko araw-araw, bihira yung aura na ganito. Tahimik pero parang may star factor talaga." At may isang utility staff na natawa, hindi makapaniwala. "Grabe, napakabait niya. Hindi ko akalaing ganyan siya in real life." At dito mo makikita ang kaibahan. Kasi ang tunay na sikat, hindi lang napapansin, kundi naaalala. Kung susuriin mo, ang buong araw na iyon, mula pagdating nila sa compound hanggang pag-uwi nila sa hotel, ay parang montage ng isang bagong simula. Hindi loud, hindi extravagant, hindi hype-driven, pero puno ng momentum, puno ng promise, puno ng possibility. At parang lahat ng tao sa GMA noong araw na iyon ay naging saksi sa isang bagay. Ang pag-usbong ng isang bagong personalidad sa public eye, pero grounded sa values ng kanyang pamilya. Nang huli siyang makita ng mga staff, kasama pa rin niya ang pamilya niya. Nakaakbay sa ina, nakikipagkwentuhan sa stepfather niya, pinaglalaruan ang baby brother niya. Kung tutusin, hindi mo isiping bagong artista siya. Mukha lang siyang normal na binata na masaya kasama ang pamilya niya. At iyon ang irony. Iyon ang reason kung bakit siya interesanteng panoorin. At habang papalapit ang contract signing niya sa Sparkle, at habang naghahanda na sila na makipagkita kay Dr. Abelo kinabukasan, hindi mo maiwasang isipin, ito na kaya ang simula ng mas malaki pang journey para sa kanya? Hindi natin alam. Pero kung base sa nakikita natin ngayon, ang humility, ang kindness, ang charm, baka nga. Sa huli, ang pagbisita ni Eman sa GMA Network ay hindi lamang isang simpleng guesting. Ito ay naging isang snapshot ng isang pamilya, isang character, at isang batang lalaki na unti-unting lumalaki hindi lang sa pangalan ng ama niya, kundi sa sarili niyang pagkatao. At sa isang industriya na puno ng ingay, kontrobersya, at extravagance, minsan ang pinakamahalagang kwento ay ang tungkol sa isang mahiyain pero charming na binata na dinalaw ng buong pamilya niya ang Maynila at walang kahirap-hirap na nakuha ang simpatsya ng lahat.